Bali na postpone nga ang ating day 2 ng sipag-sipagan serye. Paano ba naman kasi ang ganda ng panahon kanina, bigla na lang umulan. At hanggang ngayon nga ay 3:30 na ng hapon ay tuloy pa ang ambon. Tingnan nyo naman, basang-basa na ang lupa at nanglagkit na talaga. Hindi na nga makapaggamas. At balak ko sana dagdagan ng mga balag ng sitaw. Nagluto din ako ng adobo sa gata na pugita para sa aming pananghalian. Sinamahan ko na rin ito ng ginisang talbos ng kalabasa at bulaklak. Magandang araw sa inyo mga pinsan. Pinakuluan ko na nga muna itong pugita bago ako umalis ng bahay. Para naman pagbalik ko mamaya ay malamig na at madali ng gayate. Maganda nga ang panahon ngayon kaya kumuha na rin ako ng pandagdag balag sa aking tanim na sitaw. Sa tingin ko kasi ay hindi matibay at baka pag nagbunga na doon pa siya bumigay. Masasayang naman ang pagod natin pag ganun ang nangyari. Kaya kahit papano ay patibayan naman natin at malapit lang naman ang kinukuhaan ng mga kahoy. Marami pa nga akong babalagan na tanim ko pero ang unahin ko muna ay ang sitaw. Gusto na kasing gumapang at medyo malago na din. Pinabalik ko din pala ang nagagamas at hindi nga natapos kahapon at umulan na pagkatapos ng tanghalian. Medyo maganda pa nga ang panahon sa mga oras na yan kaya tuloy lang aking pangunguha ng mga pambalag. Bali ang anak ko nga na panganay ang kasama ko dyan at siya naman ang nagabidyo sa akin. Maraming salamat nga pala mga pinsan sa pag-comment nyo na sa aking mga video. Lalo tuloy ako ginaganahan gumawa ng content pagka may nabasa ako na magandang feedback. Sa mga oras nga na yan ay medyo madami-dami na rin ang aming nakuha. Kinarga na nga namin sa motor at ang iba ay pinahila ko na lang. Hindi na daw kasi kaya ng anak ko at mabigat na raw. Pagkarating nga namin dito sa bahay agad ko nang kinalas ang mga tali. Hinakot ko na rin at itinabi ko muna. Sabi ko nga ay mamaya ko na lang itutuloyan at magluluto pa ako. Medyo tanghali na rin kasi sa mga oras na yan at magagayat pa ako ng pugita na pinakuluan ko kanina. Tingnan nyo naman at medyo marami na talaga ang aming nakuha. Ang iba kasi dyan ay ibabalag ko rin sa mga tanim kong ampalaya. Fast forward na nga tayo mga pinsan. Pagkatapos ko nga hugasan ang pinakuluan ko kaninang pugita ay ginayat ko na. Maasahan talaga tong panganay ko at hanggang ngayon nga ay siya pa rin ang may hawak ng camera. Bali adobo sa gata pala mga pinsan ang gagawin natin dito at request pala ito ni Boss Carlo. Shoutout sa iyo Busing, balik ka na dito sa Kambayang. Ang sabi niya pala sa akin ay gusto niya yung may sipa ng anghang. Pero maraming ang bata dito sa bahay kaya kawawa naman pag walang ulam. Pero nilagyan ko naman ng siling green, hindi ko na ginayat, buo na lang. Nagisa na pala ako ng luya at bawang, tinusta ko lang. Sinunod ko na nga itong ginayat na pugita at hinalo-halo ko muna. Pinalabas ang sariling katas at ginisa-gisa muna. Tapos tinakpan at nagpapabili pa nga ako ng paminta. Pagtingin ko nga sa labas mga pinsan ay ayan na nga, umulan na. Bukas ko na lang siguro itutuloy ang pagbalag ng sitaw at baka mabasa pa. Kaya balik na lang tayo dito sa ating niluluto at kumukulo na. Nilagyan ko na nga ng magic pampasarap at patis pampalasa. Hinalo-halo at ang paminta ay isusunod na. Tingnan nyo naman mga pinsan ay nagmumukhang masarap na. Hindi pa yan luto, ay tika muna. Itong kukumama ay ilalagay pa. Yan ang magbibigay linamnam sa ating ginataang pugita. Pero syempre hindi rin pahuli itong siling berde. Hindi ko na nga ginayat para ang mga anak ko ay makakain naman. Mga ilang sandali pa nga mga pinsan ay nung naluto na ang gata at ang sili ay okay na yan. Tapos dito sa kabilang side kay Mrs. ay ginisang gulay naman. Tinikman ko na nga para aking malasahan. Ay pwede na yan. At kung nakaabot nyo nga pinsan sa part na to ay pakipalo naman ako. Paki-comment na rin pinsan kung saan ka ngayon.